No, napakaganda po ng taon at alam ko ang Panginoon ay may hinandang mabuting bagay para sa taon ito. Do you agree? Agree po ba kayo? Claim natin yan. Sapagkat ang Diyos, ang kanang kamay ng Diyos, ang righteous right hand ng Diyos ay laging gumagawa ng mabuti sa buhay natin. Always claim that, mga kapatid. Okay? May problema yata sa slide ko. Sige po. Next po tayo. Sa dito. Bakit iba yung ano dito? Siguro yung program. Okay. So ngayon, pag New Year, maraming reunion. Di ba? Madaming reunion. Yung mga dating batch, nagkakaroon na ng reunion. Pero ngayon, di ba iniiba na? Pag mahal na araw na kasi mas marami din bakasyon nun. Pero mas madalas talaga pag New Year, maraming reunion. No? Ang ibig sabihin daw po ng reunion ay minsan ay meeting, gathering, reconciliation, get together, restoration. Di ba? Yung matagal nang ibig sabihin lamang po, an instance of 2 or more people coming together again after a period of separation. Yung nagkahiwalay, period lang. Let's say, 5 years, 10 years, na hindi nagkikita. Okay, siguro biglang mga 20 years, no? Biglang naisip nyo, mag-reunion kayo mga magkakaklase nung kayo mga elementary pa. Ayun, yun po ay nagkakaroon ng reunion. A social gathering attended by members of a group of people who have not seen each other for some time. So, ito daw po yung reunion. At ewan ko bakit ang aming pamilya, yearly na lang nagre-reunion, araw-araw naman kami nagkikita-kita. No? Kasi naging kaugalian na, naging tradisyon na. No? Yung family po namin Mandapas. At so blessed po sa nangyaring reunion. First reunion po ng Del Mundo family. Kasi sa mother ko, Del Mundo po ako. Del Mundo San Diego. May pagkakastila, Loy po sila. Hindi naman nakita sa mukha ko. Mukha naman akong inchik. Okay? Del Mundo San Diego po ako sa nanay ko. So nagkaroon po kami ng first ever reunion. Kami pong lahat na magpipinsan ay mga nakapag-asawa at may mga apo po na first time po namin nagkaroon ng family reunion. At ako po yung nag-organize, kahit na nandito kami. At glory to God, napakasaya po. Dumating po yung mga pinsan kong galing sa iba't ibang bansa. Nagtampo sila sa akin kasi ako nagtataga ko yung wala. So, naiintindihan naman po nila. So, that is a good side ng reunion, no? Nagkakatipon-tipon, nagkakaisa. At madalas, yung nilulook forward natin kasi pag may reunion, maraming paraffol, maraming pa-aguinaldo, maraming pagkain, maraming mga presentation, and so on and so forth po, ano. So, reunion. Alam niyo po ba na kung tayo gustong-gusto nating ma-meet uli yung mga dati nating mga kaibigan, makasama natin mga family members natin, no? Lalo na yung mga nag-a-abroad, gustong-gusto nila umuwi ng Pasko para magkasama ng mga anak, yung mga magulang, nakakalungkot ano. Reality talaga tayong mga OFW. Kung nararamdaman lang ng mga anak natin, yung mga magulang natin, mga pamilya natin, no? Kung how much we long na makasama natin sila. Bakit ba pagdating ng Pasko talaga nakakaiyak, no? Kahit ayaw mo mang maalala na ma-homesick, dadating talaga sa puntong mabimiss mo talaga yung presensya ng family mo. So, that's it. Everyone is longing for a get-together. A get-together, a bonding. Pero alam niyo po ba, there is somebody who is longing to have a reunion with you. There is somebody who longs a fellowship with you. Sino kaya yun? Jesus. He longs to fellowship with you. Ganun kanya kamahal, ganun kaka-importante sa kanya, that He longs a fellowship with you. Alam niyo po ba, sabi kanina, yung reunion, it is, ano daw siya, kumbaga parang surface lang, no? Para magtagpo ulit, yung mga matagal nang hindi nakikita, magkasama ulit, no? Magkaroon ng reunited, parang ganun, no? Pero sa Panginoon, higit pa sa reunion, higit pa sa gathering.
Kasi ang gusto niya, fellowship. Amen. Mas malalim, fellowship. Bakit kaya gusto niyang makasama tayo? Spirit naman, pwede naman araw-araw, tama po ba? Kasi kung maiintindihan natin, from the Garden of Eden, nung nagkasala ang tao, nagkaroon na ng separation. Tama po ba? Nagkaroon ng separation between man and God dahil sa kasalanan. So ngayon, mula nung ikaw ay nagkasala, wala nang ibang pinlano ang Panginoon, kundi maka-fellowship ka ulit. Amen. Kasi in the Garden of Eden, bumababa ang Diyos doon. Merong passage sa Genesis, ang sabi doon, nung marinig ni Adan at ni Eva na naglalakad ang Diyos, ibig sabihin, nandoon ang Diyos. Present ang kanyang physical, nandoon ang Diyos. Ang sabi niya, nung marinig nila yung yabag ng kanyang paa, nagtago po sila, di ba? Nahiya sila dahil dun sa kasalanang ginawa nila. Gustong-gusto ng Diyos na maka-fellowship sila. Ngayon, nung tawagin nila Adan, nasa kapalagay niyo, hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Alam ng Diyos, pero gustong malaman ng Diyos, gusto mo pa ba akong maka-fellowship? Hindi magandang nagre-reunion, plastikan lang, di ba? Gusto niyo ba yung ka-reunion nyo, ka-Christmas party nyo, nakikipag-plastikan lang sa'yo? Nakangiti pagka nakaharap, pagkatalikod mo, sinasaksak ka sa likod. O kaya, ang ganda-ganda ng damit mo, pagtalikod, grabe yung baduy niya, di ba? Nakita mo ba yung damit niya? Hindi tumerno sa kanyang sapatos. Yung makeup niya, naku, grabe pagka, di ba, mga babae po yan. Sakit ng babae, sorry naman, Lord. Ayan, di po ba? Kasi gusto ng Lord ma-confirm sa kanya na gusto pa rin ng taong maka-fellowship siya. Pero dahil nahihiya ang tao sa kanyang ginawa, yun ang naging dahilan din. Isang dahilan, bakit nagkaroon ng total separation ang tao at ang Diyos. Okay? So, mula nung araw na yon, nagplano na ang Diyos na muli magkaroon ng fellowship. Nahiwalay ka, gusto ng Lord na malapit ka sa Kanya, makasama ka. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos para lang magkaroon ng temporary na fellowship sa'yo, gumagamit siya ng angel. Kinakausap ka niya sa pamamagitan ng angel. Okay? Kinakausap ka niya sa pamamagitan ng mga panaginip, dreams. No? Yan ang ginawa niya kay Abraham, kay Jacob, ng mga vision. Kinakausap tayo sa mga ganong kaparaanan. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kay Moses, panaginip, dream kanina. Kay Moses saan? Burning bush. Amen? Kinausap niya si Abraham, kinausap niya si Isaac, si Jacob, si Moses, at iba't iba pa na kinausap niya. Kinausap niya ang mga prophets. Pero panandalian lamang, hindi nananatili. Ayaw ng Diyos yun, gustong-gusto niya ikaw laging kasama. Ngayon, anong remedyo ng Diyos? Hindi kasi siya makapanatili kapag may kasalanan Dahil siya holy, hindi siya makapanangan sa mga bagay na makasalanan. Kaya hindi siya makatagal. Burning bush. At hindi pa makalapit ng diretso si Moses doon. Dahil holy yung place. Tanggalin mo kanya yung sandals mo sapagkat ang lugar na ito ay banal. Ganun po kabanal ang Diyos natin. Imagine isang banal na tao makikipag-meet sa isang taong makasalanan. How good was that? Amen? Wonderful. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Moses, ang sabi niya, "And they are to make a sanctuary for me so that I may dwell among them. So you must make a tabernacle and design all its furnishing according to the pattern I show you." Dahil gusto ng Diyos na maka-fellowship ka, magkaroon kayo ng meeting place. Sa iba pong translation ng Exodus 25 verse 8, "And they are to make sanctuary for me so that I may dwell among them." Ibig sabihin po nung dwell, fellowship. No? Mag-reside, bumaba, makasama, maka-fellowship niya tayo. Sa ibang version, "And I will meet you there," nasabi niya.
No? And I will meet you there. Gawan mo ako ng sanctuary dahil doon tayo lagi magkikita. Gusto ng Diyos na lagi kayong nagkikita doon. Yun po ang ginawa niya kay Moses. Kaya during the time, kapag gustong makipag-usap ng tao sa Panginoon, papasok sila doon sa tabernacle, sa place ng Holy of Holy. Doon po papasok at doon bababa ang presensya ng Panginoon at doon nakakasama na nakakausap ang Panginoon. Ganun po ang Diyos. Na sobrang gusto niya na bumaba siya. Ngayon, sa Ark of Tabernacle, doon po sa loob ng templo na pinagawa niya yung tabernacle na yon, no? Meron po siyang court, outer court, inner court, tapos yung holy place at the holiest of most holy. Yun po yung place. At ito pong Ark of Covenant, ito pong Ark of Covenant ay nandoon. No? Alam niyo si Jesus, sa Old Testament pa lang gustong-gusto niya na kayo makasama. Akala natin si Jesus, nag-exist lang siya sa New Testament. No! Sa Old Testament, gustong-gusto ka nang maka-fellowship ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, nung gumawa kayo ng Ark of the Covenant, ito pong Ark of the Covenant, sabi niya, ito po yung mercy seat dito sa gitna, ito yung dalawang cherub, ito yung mercy seat. Kung saan, pag mag-aalay tayo ng handog para tanggapin ng Diyos, ibubuhos dito sa gitna yung dugo ng inihandog nating mga hayop, no? At yun ay tatanggapin ng Panginoon as a sweet aroma daw. Ano tong Ark of the Covenant? Ito po ay representation na Jesus during that time. This is Jesus, Ark of the Covenant. Bakit? Sabi niya, buksan natin to, anong laman ng Ark of the Covenant? Para mapaniwalaan natin that Jesus, ang kanyang talagang business, number one business, ay makasama ka. Okay? Ano bang laman ng Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant, ang laman po niya sa loob ay yung 10 Commandments, which is a representation of Jesus, sapagkat sa Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi niya, I have come not to abolish the law, but to fulfill it. So siya lang ang naka-fulfill nitong law. So Jesus is the commandment. He is the Word of God. Amen po ba? Amen. So then, itong Aaron's rod, itong tungkod ni Aaron, kasi si Aaron ang high priest during that time. Pero kung pupunta tayo sa New Testament, sa Hebrews chapter 4, 14 hanggang 16, ang sabi doon, di ba? And we have a high priest who understands you. Kaya pagka mananalangin ka kanya, pasalamat tayo, meron tayong high priest na si Jesus Christ na nauunawaan tayo sa ating mga kahinaan. So Jesus also is the same as the Aaron's rod because he is our high priest. And then yung manna, yung pot of manna, no? A gold pot of manna. Sa John 6:51, ang sabi niya, I am the bread of life who came from heaven. Diba? So Jesus Christ is meeting the Israelites even in the Old Testament. Amen. So Jesus is already existing in the Old Testament. Hindi lang nakikita sapagkat He is in this form of picture. Ganun ka kamahal ng Diyos eh. Amen? Amen. Imagine mo ang Diyos. Kinunti niya yung sarili niya sa isang kahon para lang mamit ka. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na walang kapantay. Ikinunti niya ang sarili niya sa isang box. Inilagay niya yung sarili niya sa box para lang mamit ka, kapatid. Kung iisipin mo, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, maging lumalang sa'yo, inilagay niya yung sarili niya sa isang kahon. No? Yung Ark of the Covenant, para lang mamit ka. How amazing is that sa buhay natin? Isang Diyos na makapangyarihan, bumaba
at ipinasok ang sarili niya sa isang maliit na Ark of the Covenant para lang maka-fellowship ka. Samantalang tayo, kapatid, church tayo. Nako kasi Pero ang Lord, alam nyo, sabi ko nga kagabi pagka-prayer meeting namin, kagabi pa lang, hinanda na ng Panginoon ang lugar na ito. Kagabi pa lang, pinag-pray na natin na punuin ng Panginoon ng banal na Espiritu itong lugar na ito, na bawat papasok dito, maramdaman agad ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Amen. Imagine itong hindi eleganting lugar na ito, but Lord, yung kapangyarihan, yung presensya ng Diyos, nilalagay niya dito. Amen. Kasama natin dito. Sino ba tayo? Hindi naman tayo mga special na mga tao sa labas. Diba? Sa opisina nga, parang anong tingin sa'yo, kapranggot lang. Hindi ka CEO, diba? Office manager na ako, pero hindi naman ganun ang tingin sa akin sa opisina. I don't care. Sapagkat ang tingin sa akin ng Diyos, special ako. Amen. Gumagawa siya ng paraan para i-meet niya ako. Amen? Amen. Kung ang CEO, hirap na hirap kang i-meet, makikipag-appointment ka pa, panay-reject pa ng appointment mo sa kanya, but the Lord, always available para Praise sa the Lord. Amen? Hallelujah. So that is the Ark of the Covenant. Ngayon, sabi po sa Numbers 10:35, ito ang maganda kapag yung Ark of the Covenant ay nasa kalagitnaan. Na-witness ni Joshua na kada merong laban, yung Ark of the Covenant palaging kasama. Kasi si Joshua po, nung umakyat si Moses dun sa Mount Sinai, siya po yung nakabantay dun sa baba. Napaka-loyal nitong si Joshua. No? Ang lahat ay nagkakadiwang na, pero siya talagang hindi siya hinintay niyang bumaba si Moses. Kaya po si Joshua ang nilipatan ng authority. Siya po yung nanguna sa Israel during that time. No? Ngayon, nung sa panahon po ng Joshua, ng wilderness, nung panahon na yon, nung time na malapit na silang makapasok dun sa Jericho or sa Canaan, dun sa Promised Land, nung malapit na silang pumasok dun, dahil sa katigasan ng maraming ulo ng maraming mga Israelites, pati po si Moses nadamay. Kawawa naman ang leader kapag matigas ang ulo ng mga nadadamay tuloy ang pastor. Imagine, mula Egypt, pagkatas 40 years silang paikot-ikot sa wilderness, lahat ng sakit ng ulo na kay Moses, siya pa hindi nakapasok sa Canaan, pero nakapasok siya sa heaven. Amen? Sa Canaan lang, sa Promised Land, dahil sinabi ng Lord, dahil sa katigasan ng mga ulo nyo, kayong mga reklamador, wala kayong ginawa, kundi na lang na magreklamo ng magreklamo, no? At malaging magbulong-bulungan. Ayan, hindi tuloy sila nakapasok. Ang mga nakapasok lang yung 20 years old pababa. At napasama po. At saka si Caleb at si Joshua na medyo may edad sa kanilang lahat. Okay? So ayan po. Ngayon, nung na-witness kasi ni Joshua yon, ngayon nasabi niya, papasok na po sila sa Promised Land. Sino gusto pumasok sa Promised Land? Amen. Amen. Pag po sinabing Promised Land, ito yung prosperity. Ito yung pagpapala. Kasi yung Promised Land is a land flowing with milk and honey. So panahon natin ngayon, pag sinabing Promised Land, ito yung success na buhay. Ito yung masaganang buhay. Ito yung prosperity talagang masasabi natin. Kaya nga ito tinuro ko dahil bagong taon eh. Kailangan excited tayo, di ba? Na pumasok dun sa Promised Land natin ng Panginoon. Ako, I believe na for the glory of God, masaya na po kami sa buhay namin ni Pastor. Pero I believe, wala pa ako sa Promised Land. Merong panginahanda ang Lord para sa amin. Kaya tayo po sabay-sabay tayong pumasok doon. Ngayon, nung papasok sila, ito na yung Jericho. Kasi yung Jericho, yun yung Promised Land. Dahil doon, di ba, may spy. Yung 10 spy, pumunta sila doon at nakita nila na, yung mga ubas, no? Giganting ubas. Alam niyo po yung isang tangkay ng ubas na ganyan, 2 tao ang magbibitbit.
no? May kahoy na isang mahabang ganyan, yung ginagawa pag nagsasalok ng tubig. Yun, yung dalawang, no? Ang tawag doon? Pinggan? Pingga? Oh, basta yung gano'n. Sa amin, Kapampangan ba Tagalog yung boy? Tambayo? Tambayo. Ayan, yung dalawang gano'n, magkabilang balikat nila nakasabit yung isang sangalang ng grapes. Ganun po kalalaki, pambihira. Siguro silaki ng ulo yung isang grapes. Ganun po talaga. At napakasarap, no? Siguro isa lang, busog na busog ka na eh. Kaya siguro maraming lasing lagi sa Jericho. Kasi yung grapes, kapag kinatas yun, ang timano, isang bote agad yung isang ano pa lang eh, no? Okay. Ngayon, nakita nila talagang maunlad yung lugar na yun. Ang sabi niya, mataba talagang lupa. Yung mga pananim talagang mabubunga. No? Siguro yung mga butil ng mga palay doon, ng mga grain. Parang kung i-imagine natin, kasi yung ubas na-mention sa Bible eh. Pero yung mga grains, sigurado ko malaki din yun eh. No? Ang sabi niya, pero meron din yung mga giant mga tao. Hindi na pinansin yun. Kumbaga, ano din ang pagpasok doon. Delikado din kasi meron talagang mga giants at talagang magagaling din ang mga soldier nila doon. At higit sa lahat, napakatibay ng kanilang wall. Walang makakapasok. Nung mabalitaan nila na pupunta yung mga Israelites malapit na, ang utos ng kanilang leader doon, walang papasok, walang lalabas. Para walang magbubukas ng pinto, walang makakapasok. Okay? So, yun po yung nangyari. Okay? So, eto na. Pupunta na sila sa Promised Land. Sabi niya, no, ni Joshua, no, dito sa lugar na ito. Ay, si Moses pa lang pala dito. Sabi ni Moses, sabi niya, and it came to pass when the ark set forward that Moses said, rise up, Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee before you. So sa lahat ng laban nila, kasama si Moses, nung panahon pa lang ni Moses, palagi kapag yung Ark of the Covenant pinapauna ni Moses at sisigaw siya ng malakas, sabi niya, Lord, rise up Lord, and let thine enemies be scattered, and let them hate thee flee before you. Manakbo, ibig sabihin, umurong, anong tawag doon? Retreat, no? Umatras. Yun po yung ginagawa ni Moses. Sa lahat ng laban nila, unahin mo yung Ark of the Covenant. Sapagkat nauunang Ark of the Covenant, sigurado panalo. Okay? So ngayon, ang Ark of the Covenant is our Lord Jesus Christ. Kapag, nakakatuwa no? Pagka kasama mo si Jesus Christ, He is in you, He is with you, He is before you. Kaya pag dadating ka pa lang, amen, hallelujah, amen, wala, takbuhan na yung mga kalaban mo. Walang magagawa yung kalaban mo sapagkat ang Diyos ang namumuna sa iyo. Okay? Nakita yon. Ngayon nakita ni Joshua. Next natin. Ba't kasi iba sulat dito? Okay. Ayan. Yan. Ngayon si Joshua, na-witness niya yun na lahat ng laban nila, nananagumpay sila dahil nauuna yung Ark of the Covenant. Ngayon, ito napapasok na sila sa Wall of Jericho. O dun sa Jericho sa Promised Land. Sabi niya, Joshua 3, chapter 3, verse 5 hanggang 6, tapos 15 to 17, no, magkala. Then Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And he said to the priest, take the Ark of the Covenant and go ahead of the people. So they carried the Ark of the Covenant and set ahead of them. So sabi niya, mag-consecrate kayo. Sabihin, ihanda niyo yung sarili niyo. Sapagkat bukas, ibibigay ng Diyos ang pangako, ang lupang pangako. Handa na ba kayo? Kasi maghanda kayo, sabi niya. Consecrate yourself, maghanda kayo, no? Ang ibig pang sabihin sa consecrate ay mas malalim yung i-purify niyo yung sarili niyo. Huwag kayong gumawa ng mga kasalanan. Ihanda niyo sa gabing ito, wala kayong focus kundi ang kabanalan. Okay? Ang sabi niya, maghanda kayo dahil bukas ibibigay na yung promised land sa atin. Okay?
So sabi niya, take the Ark of the Covenant and go on ahead of the people. So ang mangyayari, tanong ko muna pala, handa na kayo tanggapin yung promised land katulad ng mga to? Therefore, be ready. Kailangan kung gusto niyo ng promised land, always be ready. At pagkatapos ang sabi ni Joshua, ihanda niyo, paunahin niyo yung Ark of the Covenant. Okay? So ngayon, nung nauna na yung Ark of the Covenant, ilipat natin sa susunod na verse. Ang sabi dito, sa 15 hanggang 17, now, Jordan overflows its bank throughout the harvest. Kwento ko na lang. Yung pong bago nila mapuntahan yung Jericho, yung mismong promised land, may ilog ng Jordan. Okay? Yung ilog ng Jordan, dahil harvest time, during that time, harvest time, maraming tubig. Di ba, parang sa atin may panahon na mataas yung tubig, may high tide, may low tide. During that time, let's say high tide siya, madaming tubig. Nung umapak na yung priest, no, lumaragasa ang tubig, mataas ang tubig, lumaragasa ang tubig. Pero dahil nauna yung Ark of the Covenant, nung pag-apak ng mga priest na nagdadala ng Ark of the Covenant, bumuka ang tubig. Parang naging wall, hindi lang po dun sa panahon ni Moses bumuka ang dagat. Jordan River, bumuka po siya, naging parang pillar siya, no? Parang pader na nakatayo yung tubig, tuyong-tuyo yung lupa at dumaan silang lahat. Hanggat hindi nakakadaan lahat ng mga Israelita dun sa lugar na yon, hindi umalis yung Ark of the Covenant. Nung nakalipat na silang lahat, tsaka umahon yung Ark of the Covenant, muling bumalik yung tubig. Anong Jordan ang meron sa harapan natin ngayon, mga kapatid? Anong mga problemang meron para na inilalagay ng kaaway para hindi ka makapunta dun sa promised land mo? Isipin mo na kung ano yon. Kapag ang Ark of the Covenant ay una mong iniapak, no? Ang Ark of the Covenant, Jesus goes before you, the enemy is scatters. Even the Jordan River separated. Magiging dry yung tubig na yan para makadaan ka papunta sa promised land mo. Hindi pa doon natapos. Eto na, sa Joshua 6 verse 2. Kanina, sa chapter 3. Ngayon, sa chapter 6 tayo. Eto naman, yung wall na ang kanilang kakalabanin. Ito na yung wall. And the Lord said to Joshua, behold, I have delivered Jericho into your hand, along with its king and its mighty men. Diba? Pati yung hari at yung mga talagang mga soldier doon, mga men of valor. Lahat ng magagaling doon, i-deliver daw ng Panginoon. Pinangako ng Panginoon. Parang ikaw kung kinakausap ka ng Lord sa pamamagitan nitong salita kay Joshua. Ibinigay ko na sa iyo yung kung sino man ang kumakalaban sa iyo. Ibinigay ko na sa iyo. I deliver them to you. Sigurado, sabi niya, march around the city. Ito po yung inutusan niya na 6 times umikot dun sa city, no? 6 times. At pagkatapos nung pang-7 araw, isang ikot at saka sisigaw at saka i-blow yung mga trumpets nila, no? May mag-blow sila ng trumpet at saka sila sisigaw ng malakas. Bumagsak ngayon yung Jericho wall. Nang walang kapagod-pagod. Bakit? Because of the Ark of the Covenant. It is not your might. Minsan kasi masyado tayong nag-e-effort, mga kapatid. No? Let the Lord go before you. Pinangungunahan kasi natin madalas ang Diyos. Kaya tayo nagiging failure. But if the Lord goes before you, sigurado, victory. Sigurado, Jordan River, ano man yung problema, will depart. Magpa-part siya, magdadry siya, at pag nakadaan ka na, tsaka babalik. Maski yung wall of Jericho, anumang kataas, ganumang kalapad, ganumang katibay ng problemang nasa harapan mo, when the Ark of the Covenant goes before you, babagsak yung anumang Jericho wall na yun. Amen? Amen? Hallelujah. Amen. So Joshua son of summoned the priest and said, take up the Ark of the Covenant and have 7 priests carrying 7 ram's horn in front of the Ark of the Lord. So yun po yun, no? Pinauna niya ulit yung mga priest,
yung Ark of the Covenant, at saka yung 7 priest na merong ram horn, yung trumpeta. Puro tototot. Ngayon hindi na uso yun. Hindi na uso yun, di ba? Ngayon, pagka yung Ark of the Covenant parating na, kailangan pala may trumpeta muna bago bumagsak yung wall of Jericho. So ano yun? Yun yung praise and worship na. Yes. Praise and worship. May problema, nakikita mo ganyan. Ako, pambihira. Anong mangyayari kaya ditong 2025? Wala na namang laman yung ating bangko. Mababa na naman. Mukhang sinabihan na ako ng boss ko. Ako i-determinate mo itong ganitong ba? Nervous ka. Alam nyo, ang sabi, paunahin mo yung 7 na priest na merong dalang ram horn at ihipan yun. At sumusunod ngayon yung Ark of the Covenant. At pagkatapos ang ikot, kapatid, sigaw lang. No? Anong sigaw? Hallelujah! Amen? Hallelujah! At tayo mananalo, syempre. So, next po. Napakasimple. When the Ark of the Covenant goes with you, a stronghold goes down and the enemies are defeated. Amen? Amen. It is sure victory. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. It is sure victory. Siguradong magtatagumpay ka. Siguradong magtatagumpay tayo. Kapag ganito yung naging prinsipyo natin sa buhay, paunahin natin ang Panginoon. Paunahin natin ang worship, hindi worship. No? Worship, hindi worship. Tigilan ng kaka-worry sapagkat hindi makakatulong yun maging sa New Testament. Ang sabi niya, no, hindi makakadagdag kahit isang araw yung pag-worry mo. Pero your worship can add a lot sa buhay natin. Amen po ba? Okay, tuloy tayo. Ngayon, nung pagkatapos nilang makubkob, no? Nakuha nila yung lugar na yon, lahat. Ngayon si Joshua nag-curse. Sinumpa niya yung Jericho. Ang sabi niya, at that time Joshua invoked this solemn oath. Cursed before the Lord is the man who rises up and rebuilds the city Jericho. At the cost of his firstborn, he will lay its foundation. At the cost of his youngest, he will set up its gate. So kapag daw may nagtayo ulit nung wall na yon, merong parusa na tatanggapin yung kanyang panganay na anak. Kapag itinayo ulit yung gates, may parusa ang tatanggapin yung kanyang bunsong anak. So may sumpa na iniwan si Joshua doon. Okay? So next po tayo. The Ark of the Covenant entered Jericho the second time. He reversed the curse. Nung unang pumasok siya, ang Ark of the Covenant, si Joshua, nagbigay ng curse. Pero nung susunod na pumasok ang Panginoon sa Jericho, ni-reverse naman niya yung curse. Tinanggal niya yung curse. Parang napaisip si Ate Jessa, mayroon pa bang Ark of Covenant nung dumating si Jesus? Okay, next. Ito po yung nangyari. Sa Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52. Ito po yung doon sa gates ng Jericho na meron dong bulag, no? Si Bartimaeus. Actually makikita nyo yan sa Matthew tsaka sa Luke, yung kwento na yan. Pero doon walang pangalan. Ang sinabi lang blind man. Pero dito na-mention si Bartimaeus yun. Kung titingnan natin yung pangalan niya ng tatay niya is Timaeus. Yung ibig sabihin ng Timaeus ay curse, sinumpa. Kaya they claim, yung mga scholar, na itong si Bartimaeus ay anak ni Timaeus na sinumpa, kaya siya nabulag dahil sa tatay niya. Dahil ang tatay niya malamang daw isa sa nag-build ng Jericho. Okay? So ngayon, nung papasok muli ang Ark of the Covenant, which is, sino? Jesus. The Ark of the Covenant is Jesus. Nung muling papasok, pangalawang pasok ni Jesus sa Jericho, nung marinig ni Bartimaeus, siyempre maririnig niya, makikita, bulag siya, di ba? Nung marinig niya na dumating si Jesus, alam niyo po, nagsigaw siya na nagsigaw, Jesus!
Son of David, sabi niya, have mercy on me. Sabi niya gano'n, have mercy on me. So sinisaway siya ng mga disciples, sinasaway siya ng mga disipulo at ng ibang mga tao dahil napakaingay niya. Ang sabi sa kanya, manahimik ka, huwag ka masyadong maingay dyan. The more siyang nagsisigaw, no? Jesus, Son of David, it is a confession. Paano niyang nalaman na yun ang Ark of the Covenant? That Son of David, bulag nga siya, no? Naririnig niya siguro. O narinig niya yung kwento ng tatay niya. Bakit ka nabulag? Okay? So sumisigaw siya. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya, palapitin niyo siya sa akin. At pinagaling siya ng Panginoon, siya'y muling nakakita. Amen. Kita niyo po, when unang-una, dapat yung blow the trumpet. Amen? Yung trumpet, pagkatapos yung Ark of the Covenant. Sino yung trumpet? Si Bartimaeus. Sumisigaw siya as a form ng trumpet. Sumisigaw siya, nag-worship siya. Amen? Wino-worship niya ang Lord. At pagkatapos, eto na yung Ark of the Covenant, kasunod na, lumapit sa kanya. At anong nangyari? Pinagaling siya. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na po binasa, pero yun po ang kwento. Napakabuti ng Diyos. At hindi lang yun. Dahil siya'y sinumpa. Lahat ng verse ni-reverse ng Lord. Lahat ng verse ni-reverse ng Lord. Kung ano man yung sumpa meron ka na hindi mo alam, bakit palagi akong mahirap? Hindi mo alam may kaakibat na sumpa. Maybe sa kanununuan natin na hindi na natin kilala, may ginawa silang mga bagay na hindi nakalugod sa Panginoon. We are part of that curse. But, kapatid, regardless anumang sumpayan, sa araw na to na tinanggap mo yung Ark of the Covenant, sa araw na to na tinanggap mo si Jesus Christ, the curse is reversed. Amen? Reverse lahat ng curse. Walang curse. Lahat. Tibag. Wala. Lahat yan ay natibag. Parang wall of Jericho. Binagsak lahat ng Panginoon yan. Walang sumpang mananatili sa iyo sapagkat ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Amen? Yan ang Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa Luke 14, at hindi naman ito, alam niyo sa Bible, walang coincidence. Walang coincidence, walang aksidente. Lahat nangyayari for a reason. Itong nangyari to sa Luke 4, sa Luke 4:16 hanggang 19, sabi niya, eto si Jesus, pumasok siya sa Jericho. Pumasok siya doon at pupunta siya doon sa templo. Siya ay taga Nazareth, di ba? Ang pangalan niya, ang sabi niya, then Jesus came to Nazareth. Kaya tawag po sa kanya, Jesus the Nazareth. Pag minsan turo natin, bakit Nazareth? Okay? Jesus the Nazareth, where he had been brought up as his custom. He entered the synagogue on the Sabbath, and when he stood up to read, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written. Ito po yung nakasulat. Palagay nyo, coincidence lang na siya nakapagbasa nito. Inabot sa kanya ng Pharisee. Tapos basahin mo to. Binasa niya. Sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen? Amen. Sabi, tapos, nung pagkatapos niya binasa to, ang sabi niya, this prophecy have fulfilled in your eyes today. Ngayong araw na to, itong prophecy na to, na pangyari sa harapan ninyo. At tinutukoy niya yung sarili niya. Ulitin natin, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim what? Liberty. To the captives. Sino po yung mga captives sa atin? Masyado tayong captive sa mga problema eh. Minsan captive tayo ng mga asa-asawa din natin. No? Yung masyado tayong suppressed ng mga asawa. No? Sabi? Mga suppressed ng mga asawa. Kaya po mga captive po yan. Okay? O tayo po yung mga captive ng kahirapan. No?
captive ng mga sakit. Yan po yung nangyayari. Amen? Tapos, Amen. and recovering sight to the blind. Aba, tama ba? Meron siya unang-una niyang ginawa. Nagpagaling ng bulag. Muling nakakita. Recover sight to the blind. At ito spiritually, hindi lang bulag na mata, kundi bulag na pananampalataya. Dahil nakatakpan ng veil yung ating mga mata, ng ating kaisipan dahil dun sa dating mga kasalanan. But when you receive the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, you will recover sight. No? Bulag tayo doon, di natin naiintindihan ang mga salita ng Diyos. Bulag tayo noon, di natin nakikita yung mighty works ng Diyos. Ina-associate natin yung success. Ay, sinuwerte ako dahil naglagay ako ng mga itlog. Ng mga asin, ng mga kung ano-ano. No? Naglagay ako ng bulak. O sino naggawa niyan? Yung mga pera at nilagyan ng asin at bulak, nakikita ko sa mga Facebook. No? Ina-associate natin ngayon yung ating mga success dun sa mga bagay na yun dahil bulag pa tayo. But ngayon, Kristiyano ka na kapatid, huwag mo nang ginagawa yan sapagkat ang pagpapala mo, iisa lang ang pinagmumulan. Kanino? Jesus. Amen! Hallelujah! At pagkatapos, ang sabi niya pa, to release the oppressed. Oppressed. Saan ka oppressed? Isipin mo na kapatid kung saan. The Lord is ready to set you free today. Amen? Today. Amen? And to proclaim the year of the Lord's favor. Ito yung pinaka-paborito ko. The year of the Lord's favor. Aba, Lord, araw-araw akong mananalangin na nakabuka ang kamay ko dahil yung favor ng Lord ay umuulan. Amen? Tuloy-tuloy. Hindi titigil. Umuulan ang pagpapala kapag nasa Panginoon ka. Amen? Every day, paggising mo, gawin natin ugali yan. Paggising natin, praise the Lord, ganito ang kamay. Huwag nang ganito. Walang tatanggapin. Yan na pong ginagawa ko Amen. kahit malamig sa room. Amen. Hallelujah. Because God is good. Yung righteous right hand ng Panginoon, palaging gumagawa ng mabuti yan Amen. at hindi titigil. Amen? Huwag titigil. Amen. Hallelujah. Saluhin ang lahat ng grasya ng Panginoon sa 2025. Sapagkat the year of the Lord today is the year of the Lord. Amen? At pagkatapos, ang sabi niya, aray ko. So, Praise God. amen, diba? Eto, tubig. Napakabait ng mga asawa ko. Sana wala. Sana wala. Sana all pass. Naway all. Kailan mo ba ako bibigyan ng problema? Ay. Wag na, wag. Napakabait. Ay, talagang, kaya po ako talaga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Okay? At natagpuan ko yung tamang matangkad na, gwapo pa, matalino pa, Naway makatagpo rin. Jesus Christ name. professional. Wala ka ba? Pass. Wala pa rin siya natatagpuan kay Manny. Break lang po yun, break lang. Pampabuhay. So ngayon, Damdam. nakita niyo po yung kayang gawin ng Panginoon. Absolutely. Nakita niyo po kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Imagine, ang isang Diyos na makapangyarihan, lumalang sa iyo, gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ikinunti niya yung sarili niya dun sa box. At dahil wala hindi na mabuhat yun, mabigat masyadong pahirap sa mga tao, no? Hindi na nadala niya sa New Testament. Yung makapangyarihang Diyos, ikinunti naman niya yung sarili niya. Saan? Sa katawan ng tao, kay Jesus Christ. Para lang makasama natin. Kaya nga, Emmanuel, God with us. Namuhay ang Diyos kasama natin. Naku, ganun ka talaga kagustong maka-fellowship ng Panginoon. Amen? Ayaw mo ba nun, kapatid? Araw-araw gusto kang makasama ng Lord. Pag kaso, ang sabi ng Lord, ayoko ng ganito. Kasi limited. No? Kasi limited ako sa box. Alis ako sa box, punta ako sa tao. Okay? Pero kay Jesus Christ, limited pa din. Hindi siya pwedeng makapunta sabay-sabay sa isang lugar. Anong ginawa ng Panginoon?
He offered Himself as a living sacrifice. Siya ay pinako sa krus, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Nung umakyat sa langit, anong ibinigay niya? Holy Spirit. Ang Holy Spirit para manatili saan? Amen. Sa lahat. Hindi na siya na-contain sa isang tao sapagkat sa bawat isa sa atin, inilagay ang Holy Spirit. Amen? Sino tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Amen. Therefore, nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Araw-araw ka fellowship yung Holy Amen. Spirit. Amen! Hallelujah! Napakagandang isipin na ang Diyos ginawa niya ang lahat from Old Testament unto New Testament para lang maka-fellowship ka. Para lang, anong mangyayari ngayon? Dahil yung Ark of the Covenant is Jesus Christ and the Holy Spirit is Jesus Christ, unlimited. Amen? Unlimited na siya. Nasa iyo siya. Anong kailangan mo lang gawin? Blow the trumpet, which is your worship. Amen. And Jesus is in you. Pag naglalakad ka, darating ang problema. Scattered. Amen? Yes. Scattered. Sapagkat ang Panginoon ang kasama mo. Hallelujah. Hallelujah. Ay, praise the Lord. Sige. Tingnan natin, paano tinanggap yung grace, no? Sa Acts 2:1, para maniwala kang mayroong Holy Spirit. Sa Acts chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Okay? Suddenly, a sound of mighty rushing wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw tongues like flames of fire that separated and came to rest on them, each of them, and they were filled with the Holy Spirit. And began, bakit iba ko like? And began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen? Amen. So, lahat daw sila. May sinabi pang some lang, lahat sila napuspos ng banal na Espiritu. Sa araw na ito, if you believe, tayong lahat ay mapupuspos ng Holy Salot Spirit. Amen. And the Holy Spirit ay nanatili, no? And they all spoke in tongues. Sabi niyan ganon. The Spirit enabled them. Alam niyo po yung speaking in tongues, lalabas yan as you pray. Kasi ang sabi, the Holy Spirit helps you in your infirmities. Helps you to pray, to give the utterance. Hindi ka marunong manalangin, pero pag nasa iyo na yung Holy Spirit, marunong ka nang manalangin. Amen. Sapagkat ang Holy Spirit ang kasama mong nananalangin para sa iyo. Ngayon kapatid, kung hindi ka pa nananalangin, nasa ng Holy Spirit? Baka wala pa. Sa araw na ito, tanggapin natin kailangan. Dapat i-desire natin ang Holy Spirit para araw-araw ka-fellowship natin siya. Amen? Amen. At pagkatapos, tingnan natin itong magandang verse na ito. 2 Corinthians 18 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Di po ba ito laging benediction natin? No? May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion or fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Ano po ang ibig sabihin ng communion? Sa ibang term is fellowship, sa ibang term ay communion. Okay? Ang ibig pong sabihin ng communion sa Greek is konyadonia, no? Ibig sabihin lang is fellowship and partnership. So ibig sabihin, kapag nasa iyo yung Holy Spirit, meron kang fellowship sa Kanya. At hindi na nanatiling fellowship lang. Partnership. No? Kaya hindi natin kailangan mag-super effort. Hayaan natin kumilos yung Holy Spirit sa atin. Kasi dahil sa kaka-effort natin, hindi makakilos yung Holy Spirit. Amen? Nasusunod ngayon yung carnal na katawan. Hindi pwedeng ganun. Kailangan yung Holy Spirit ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Ngayon, pag nauuna yung Holy Spirit, kasama mo na yung Holy Spirit, naniniwala ka na sa yung Holy Spirit, malakas na yung conviction. Makikipagkita ko kay Juan mamaya. Ay, sabi ng Holy Spirit, masama yan. Ma'am, no? My God. My God. Paida. Maiji. Maiji, ma'am no, sabi ng Holy Spirit, no? O ngayon, kung ikaw talaga ay merong partnership, meron bang partner na isa lang ang nasusunod? Hindi pwede. Di ba? Dapat ang partner, laging nagkakasundo yan. Amen.
Kaya sinabi niya, let the Holy Spirit, the communion, sweet communion of the may sweet pa. No, sweet communion of the Holy Spirit be upon you always. So ngayon sabi niya, ma'am, no. Oh, anong gagawin mo? Ay, magbibisa ko. Walang partnership. Ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 16, so I say, let the Holy Spirit guide you, your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. So hindi mo na magagawa yung gusto ng laman mo. Kapag ikaw ay sumusunod sa Holy Spirit, let the Holy Spirit guide your life. Amen? Kapag sinabi ng Holy Spirit, malakas ang kabog ng dibdib mo. No. Holy Spirit yun, huwag ka nang tumuloy, kapatid. Kumakabog na Lord, nanalangin ka pa, huwag sana akong mahuli. Huwag sana akong mahuli ni Mrs. o ni Mr. Okay, huwag sana akong mahuli ni Boss, kumuha ako ng isang pack ng ballpen sa opisina. Wala ba CCTV dito? Gaganon-ganon ka pa. Wala. Sige, kuha ko ng isang. No? Sundin po natin lagi yung Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, no, huwag natin gagawin. Follow the Ark of the Covenant and be a victor. Always follow the Ark of the Covenant. Amen po ba? Amen. Ngayon sa ating conclusion. Ang sabi, when you confess, ang sabi pala, when you confess that Jesus is the Son of God and accept Jesus as your Lord and Savior, did you? Amen. Amen. Did you? Amen. Amen. He gave you the Holy Spirit that dwells in you to commune with you and reverse every curse in your life. Amen? Amen. Tinanggap ang Holy Spirit? So every curse, ni-reverse na ng Panginoon sa buhay. Okay? He loves to fellowship and build a partnership with you. He will never leave and never forsake you. Nasa Hebrews yan. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Yun ang klase ng communion. Yun ang klase ng fellowship na gusto ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya merong pagkakataon na ayaw, gustong-gusto mong gawin pero hindi mo magawa. No, maririnig mo yung small voice ng Lord. Ikaw pa ba yan? Tama pa ba yung ginagawa mo? Mali yung ginagawa mo. Change your way, sabi ng Lord. The Ark of the Covenant goes before you. He is with you and upon you. Amen? At sa last na slide po natin, dahil 2025, Amen. Maganda yan, 5785. Dahil 2025 po tong taon na to, napakaganda. Alam niyo po ba kung anong taon tayo ngayon, mga kapatid? 2025 na. Boy, alam mo ba kung anong taon tayo ngayon? Oh. Kasi busy sila mag-chikahin. 2025, alam niyo po sa Hebrew calendar, 5785. Kapag tinotal natin, itong 5785 is 25. Tama po ba? Ang root word, square root ng 25 ay 5. Bakit? Tingnan nyo ha. Yung number 5 sa Bible ay grace. At yung number 5 sa Hebrew, ang picture niya ay window. Window, bintana. Naalala niyo sa Malakay, bubuksan ko ang durungawan ng langit, ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko yung mapagpapalang, hindi, umaapaw. Amen? So window, binuksan ng Diyos ang window, nag-umpisa siya sa window, sa grasya. Di ba natanggap, na-save tayo dahil sa grace? Amen. So God started good sa'yo sa pamamagitan ng grace, window yon. Nagbukas ng bagong window ang Lord sa'yo. At pagkatapos tatapusin ng Lord yan, sa grace pa rin, window pa rin. Kaya ang sabi ko kanina, are you ready to receive your promised land? Because this is the year that the God has started you with grace and will end up with grace. Window upon window will be open and God will pour out His
mighty blessing. Amen? At pagkatapos, tingnan nyo, pag tinotal ninyo to, yung Hebrew numbers na ito, 25. Perfect. At pag ito, root, ang kanyang square root is 5. So it's a perfect grace of God sa taong 2025. Amen. Amen? Regardless kapatid kung ano man yung mga naging past mo, it's already in the past. Yes. Ang sabi sa Isaiah 43 verse 18 hanggang 19, sabi niya, forget the former things. Sabi niya, no, do not dwell in your past. See, can't you see it? Hindi mo ba nakikita, sabi ng Panginoon, I am doing a good things. Doing a new good things. Amen? May bagong ginagawa ang Panginoon. If you believe, if you receive the Lord Jesus Christ, there is a new thing na ginagawa ang Diyos sa inyo. Amen. That God started with grace, and with grace, God opened a window and will continue open a window of blessing sa bawat buhay ninyo. Amen? Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the fresh revelation. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong revelasyon mo sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako mo mula noong Old Testament hanggang sa New Testament, Panginoon, ay tinupad mo. Hindi, Panginoon, in the New Testament, ginusto mo na makasama kami. Ginusto mo na maka-fellowship kami, na mag-dwell ka sa amin, na manatili ka sa amin. Hindi mo, Panginoon, inalintana na ikaw ay Diyos na napakalaki, Panginoon, at inilagay mo ang sarili mo sa isang Ark of the Covenant. And then, oh God, hindi ka pa nakontento, Lord, lumipat ka sa katawang tao, sa katawan ni Jesus Christ para lang makasama kami, oh Lord God, at magawan mo kami ng mga mabubuting bagay. Hindi ka natapos doon, Panginoon, sapagkat gusto mong maging permanente ang fellowship mo sa amin. Hindi mo na kami iiwanan at hindi mo na kami pababayaan. At ibinigay mo nga, Panginoon, ang iyong buhay. Ibinigay mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Ikaw ay naipako sa krus. Ikaw ay namatay, ikaw ay muling nabuhay, at ikaw ay umakyat sa langit, umupo sa kanang kamay ng aming Diyos Ama, upang, Panginoong, ang banal na Espiritu naman, Panginoon, ay ibaba mo at ibigay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa iglesia, we are a body. Lord, hallelujah. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng banal na Espiritu upang manahan ka, manatili ka sa bawat buhay namin, maki-fellowship ka every day of our life. Indeed, O Lord, maraming salamat. We are so humble. Sino kami, Panginoon? We were once a sinner, but because of you, we are now the righteousness of Jesus Christ. Lord, hindi namin paniniwalaan ang sinasabi ng kaaway. Hindi namin paniniwalaan si Satanas that we are sinner, but we are the righteousness of Jesus Christ. Sapagkat ang ginawa mo, Panginoon, sa cross of Calvary ay sapat na, Panginoon. Every sin, every debt is paid, Panginoon. We are already a victor sapagkat meron kaming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, tunay na nagmamalasakit sa amin. And Lord, because of that power that you have given everyone, O God, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, we will give our shouts of praise every day. We will give our worship every day. Katulad ni Bartimaeus, O God, we will shout that Jesus is Lord. 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 Jesus is my help. Jesus is my protection. Jesus is my grace. Jesus is my redemption. Jesus is my healer. Jesus is my provision. Hallelujah. Jesus is my vindicator. Hallelujah. Lord Jesus, we will continually shout our worship. Katulad ng Bartimaeus, and the Ark of the Covenant, Panginoon, ay nasa sa amin because Jesus is in us. Jesus is upon us. And Lord, no enemy will prevail, Panginoon. Enemy will scatter
No Jericho, Panginoon, will stand tall. If we come, the Jericho wall will collapse because Jesus is with us in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, even the river will depart pag kami, Panginoon, ay dadaan sapagkat Ikaw lang, Panginoon, ay sapat na sa buhay namin. We don't have to give more effort because we have a partnership with our Lord Jesus Christ. We have partnership with the Holy Spirit. We have partnership with the Father in heaven. We are more than victorious, Lord. Ikaw ang magako sa amin. We are more than conqueror, Lord, in the name of Jesus. All we have to do, Panginoon, is to walk forth before you. Manguna ka, Panginoon. Let the Holy Spirit goes before us. Susunod kami, Panginoon. We will always follow upang ang lahat, Panginoon, ng mga tangka, plano, mga inilagay ng kaaway, Panginoon, sa harapan namin para makuha namin yung pangako mo, yung mga magagandang pagpapala, Panginoon, sa harapan namin ay makuha namin. Lord, we will follow. We will follow. At lahat, Panginoon, ang plano ng kaaway at ng kaaway ay walang kabuluhan. Ito lahat ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ito ay wawasakin namin sapagkat patuloy kaming magwo-worship. Patuloy kaming magpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray sa oras na to in the name of Jesus. As you declare, Panginoon, that you have started with grace, and grace is our Lord Jesus Christ. You have opened the window, a window of hope, O God, in the name of Jesus. And you will end up with grace, O God, and window of blessing, abundance, O Lord God. Lord, help us. Help us to believe. Help us to see. Help us to be strong in our faith, O God. Let the Holy Spirit, Lord, manifest sa oras na ito. In the name of Jesus. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Holy Spirit, fall down. I worship you in spirit and truth. For your heart, Ako, Panginoon, ang Holy my Spirit. life in Pinagyan mo kami sa oras na to in the name of Jesus. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. Father in heaven, I worship Jesus, let your Holy Spirit ascend in this place. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit.
Come in our heart, Lord. We open our heart. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Fill us, Lord. Mula sa aming paa hanggang aming sa mga ulo, O God. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Lord, manifest right now. Holy Spirit, manifest right now. Let everyone feel the presence of your power. Let everyone feel the presence. Let everyone feel your embrace. Everyone feel your love, Lord. Fill them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Desire the Spirit. Desire to commune with the Holy Spirit, mga kapatid. Desire the Spirit of God. Hallelujah. Hindi madamot ang Diyos para hindi niya pagkaloob sa iyong banal na Spirit. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ipagtubos sa iyong mga kasalanan, how much more na hindi niya ibibigay ang banal na Espiritu upang ikaw ay bigyan ng kalakasan, ng kapangyarihan, na mapaglabanan ng kasalanan at makalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. Lord, maraming salamat po. Salamat, Lord. Let it be quiet. And let the Holy Spirit works in the midst of us. Feel the presence of the Holy Spirit. Feel the warmth. Yung init na bumabalot sa iyo ngayon, it's the power of the Holy Spirit. Feel the Holy Spirit. Enjoy His presence. Lord, maraming salamat po. I know that you have worked within us. Alam ko, Panginoon, kung gaano mo kamahal ang bawat isa. Alam mo ang bawat problema ng bawat kapatid. Alam mo ang bawat desire nila. At alam mo, Panginoon, kung ano yung pumipigil sa kanila para tuluyang maglingkod sa iyo. Kung ano man yung Lord, give us the power. And I rebuke the words of the enemy sa bawat buhay ng bawat kapatiran namin. I rebuke the spirit of unbelief, spirito na pumipigil para maglingkod ang mga kapatid. We rebuke it right now in the name of Jesus. We rebuke every doubt. We rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We rebuke every guilt feeling that I am not worthy to serve the Lord, that I am not worthy of His blessing, that I am not worthy of His love, I am not worthy of His forgiveness, I am not worthy of His salvation. Sa oras na ito, we break the guilt feeling because the Lord is working sa bawat buhay natin. We can move forward. We can give praise to our Lord Jesus Christ. From today, you will be set free from the oppression of the enemy. You will be set free from the oppression of Satan in the name of Jesus. You will be set free from every curse in the name of Jesus, because the Ark of the Covenant is present sa bawat buhay natin.
In Jesus' name. Hallelujah. 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 And Lord, muli, Panginoon, salamat. Salamat. Kulang ang salitang salamat sa lahat ng ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin mo pa sa buhay namin. You only desire what is best for us. Yes. You are very interested, Panginoon, in our prosperity. Yes, O Lord. You are always waiting to have a fellowship with you, Lord. You are always there. Ang sabi mo, when 2 or 3 gather, I am in the midst of them, because you are always waiting for a fellowship, O Lord God. From today, Lord, we pray na ikaw na ang magiging sentro ng aming buhay. Yes, absolutely. That Jesus will be our Lord and our Savior. Jesus will be the ruler of our life. Yes. Lord, maraming salamat po. To you we give the glory, honor, and praises. In Jesus' name. Amen. Amen.